Experiment lang. That's kulang. Explore the fun side of science. Dahil pwedeng maging scientist ang bawat isa. Tara na at Saya! Here you go, way too fast. Don't slow down, you go. Magandang araw mga Scienatics. Ako po si Camille. At ako naman si Marvin. Marvin, ito may irereklamo ako sa'yo. Ay, nako na naman yan. Kasi hindi mo ba napapansin pag umuulan, kahit konti lang yung ulan, bumabaha agad. Eh ako, taga Marikina ako, na-trauma na ako dun sa Ondoy. Kaya naninigas ako Ay, pag nako may kami. ulan. Kasi ganito lang yan. Alam mo bakit ganyan kalalayan? Dahil yan sa basura na nagpa-pile up. Nakaklag ang ating drainage. So, paano na yan, di ba? Ang lala. Kaya pala ang bagal kumilos ng tubig sa kalsada, di ba, pag bumabaha. Pero huwag kang mag-alala, Camille, dahil ngayong araw na to, ang ating episode ay tungkol sa polusyon at mga solusyon dito. Tama ka dyan, Marvin. Sa araw na ito, matututunan natin ang epekto ng basura sa kalusugan at kapaligiran natin. Sa ating episode na pinamagatang Grabeng polusyon, may solusyon. Watch this. Ang ating bansang Pilipinas ay patuloy na humaharap sa napakaraming problemang pilit pumipigil sa ating pag-unlad. Isa sa mga ito ay ang iba't ibang polusyong lantaran ng makikita sa ating kapaligiran. Ano-ano ba ang epekto ng polusyon sa ating kapaligiran, kalusugan at maging sa ating ekonomiya? Paano ito tinutugunan ng pamahalaan at ano-ano ba ang mga kailangan gawin upang maiwasan ang problemang ito? Halina't ating alamin mga Scienatics sa Grabeng Polusyon, May Solusyon. Grabe, Camille, ganyan pala kalala ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Kaya ang dumi-dumi na pala ng Pilipinas, hindi na natin napapansin masyado. Pero huwag kayong mag-alala mga Scienatics, lahat ng mga tanong nyo masasagot sa ating pagkausap natin ang ating mahusay sa ating pagbabalik ng Saya! Welcome back mga Scienatics sa ating episode na pinamagatang Grabeng Polusyon, May Solusyon. Ang ating mahusay ngayong umaga, ating mahusay na guest ngayong araw na ito ay isang avid environmentalist. Isa rin siyang magaling na environmental planner at isang very avid na bird watcher rin. Siya ay galing sa UP Department of Philosophy. Ating introduce si Professor Algerico De Villa. Professor, good morning. Good morning din sa iyo. So Professor, let's get things started right off the bat. Ano ba ang number one causes ng pollution dito sa Pilipinas? Mahirap paghiwa-hiwalayin pero depende kung ano yung perspective mo. Sa akin, bilang isang miyembro ng Environmental Impact Assessment Review Committee since 1990 ng DNR, ang number one sa aking dahilan, malaking kinalaman sa population. Sapagkat pagka masyadong maraming tao sa isang masikip na lugar, ang tendency, pati yung mga basura, nagko-concentrate. Kasi relative yung basura eh. Kapag maraming tao, maraming basura, masikip na lugar, ay siyempre mahirap. Pero kahit maraming tao, maraming basura, ay kung malawak naman yung lugar, ay hindi masyadong problema. Okay, so given na masikip nga ang ating lugar, maraming tao, anong effect nito sa kapaligiran overall, sa kalikasan natin? Halimbawa, dito sa Metro Manila, ang liit-liit lang ng area ng Metro Manila, kukunti yung ating mga daanan ng tubig. Ilan tayo dito? 11 milyon. Yung 11 milyon na yan ay kung ihahambing mo sa ibang bansa, kagaya ng Sweden, Norway, o iba pang mga bansang malalaki, ay sa Metro Manila lang, mas marami na tayong tao sa kanila. Wow! Ngayon, kung iisipin mo ang isang tao ay kulang-kulang na 2 kilo ng basura ang pinoproduce bawat araw, kasama na yung liquid at saka yung solid waste. O edi, sabihin na lang natin 10 kasi mahirap mag-multiply. Okay. Ay sa 10 na milyon, edi ibig sabihin niyan, times 2, 20 milyon na kilo ng basura Ang dami. kada araw. Eh sabihin na lang natin na 1 kilo ng basura kada isang tao. O sa 1 kilo ng basura, di ilan yun?
11, Wow, 10 ang milyon. dami, Ang dami. Eh kung tonelada ang pag-uusapan natin, that's 10,000 tons. Wow. 10,000 tons ng basura kada araw. Araw-araw lang yan. Presuming kalahati lang yung ating ipoproduce na basura dun sa regular na ating pinoproduce. So, kung ganyan nga ang effect natin sa environment. So, when you have all that trash at ganyan nga kasikip, anong effect nito sa health ng mga tao? Marami may kinalaman halimbawa sa pagkain. Halimbawa, ang Metro Manila nandyan yung 11 kilometers ng Pasig River. Tapos nandyan din yung paligid natin yung Laguna de Bay. Traditional na kinukunan natin ng pagkain yan ng mga isda. Sa dami ng basura natin, isipin mo 10,000 tons kada araw. Wala naman tayong 10,000 trucks na kukuha niyan. Oo naman. In fact, baka kalahati lang yan, kulang pa yung ating mga truck. Ngayon, sa dami ng basura sa paligid, ano nangyayari? Di pumupunta rin sa Laguna de Bay, pumupunta rin doon sa food ilog. supply natin, sa ating ilog. tubig rin. Di yung una, nababawasan yung ating mga kinukuhang isda. Ikalawa, kung makukuha naman natin isda, Ay, may na kasama sila. ng May sakit dumi, na sila. may sakit pa yung iba, at may kasamang lason. So, anong klaseng mga sakit ba ang nadudulot nito ng this kind of concentration of trash? As in, cancer ba or other diseases? Tumataas ba yung Depende, incidence? kasi kung household na basura lang ang pag-uusapan, ang karamihan yan may kinalaman doon sa sakit natin na may kinalaman sa tinatawag natin alimentary canal. Halimbawa, diarrhea. Halimbawa, amoebiasis. Wow. Pero kung may kinalaman sa pollution na galing sa mga factory, kasi hindi lang naman household ang ating pollution Sa paligid halimbawa sa Pasig River, napakaraming factory dyan na dati-dati ay nagtatapon ng dumi sa Pasig. Yun ay nagdadala ng lason kagaya ng mercury, ng lead, ng kung ano-ano pang mga pollution na sa isda hindi nakakamatay sa isda. Pero dahil hindi nakakamatay sa isda, naipon sa isda, pag kinain mo naman yung isda, ikaw ang malalason. Grabe. Wow, ang dami natin natutunan ngayong umaga. But the fun doesn't stop there. Dahil sa ating pagbabalik, meron pa tayong psychic na magtuturo sa atin how to make a homemade water filter. Sige, yan sa pagbabalik ng Saya! Scienatics, nandito na naman tayo para sa ating assignment. Para sa ating assignment ngayon ay gagawa tayo ng homemade water filter. Pero may kasama ako dyan, ang ating psychic na si Miss Donal Samo. Hi! Hi, good Kamusta ka morning. naman? Okay lang. Eto, simulan na natin. Paano ba gumawa Okay. ng homemade water filter? First, kailangan natin ng materials. Of course, yung plastic bottle natin, nahatiin natin sa Ito, dalawa. So, Yes. gano'ng kalaki to? 1.5, 1.5. yung super ideal. Ah. Tapos, tissue, of Tissue. course, cotton, Cotton. sand, and then pebbles. Pebbles. Yeah. Okay, so, anong una natin gagawin? First, kunin natin Sige. yung bottle. Ito. Okay, lagyan Yan. natin to para kita. Tapos, lalagay tayo ng tissue. Yun yung pinaka-ano natin. Para saan yan? Ilalim. Para ma-filter, fini-filter niya, tinutulungan niyang ma-filter yung oil. Gaano kadaming tissue naman ang ilalagay? Hanggang dito lang. Okay. So, hindi na kailangan to. Sige. Okay. Medyo, yan. Sige. Sunod, cotton. Cotton. Yan. Magkatulong sila sa pag-filter May klase ba ng oil. cotton or... Okay lang, basta yung sigurado yung bilog-bilog malinis. Tsaka hindi dapat contaminated yung ilalagay nilang mga materials. Kasi, di ba? Ano naman yung susunod? Sand. White sand kailangan? Yeah, Para clean lalo. Yeah. Malaking matutulong nito sa mga natin, sa mga cyanatics natin, lalo na 'di ba sa Metro Manila, ang dumi-dumi na ng tubig, 'di ba? Yung mga hindi maka-afford ng mga mineral water, so yeah. Busan natin. Sige. Saan ba nakakakuha ng white sand? Nabibili siya. Nabibili? Magkano Yeah. naman yung mga ganon? Siguro mga 100. Kayang-kaya naman. Kayang-kaya naman. Para Oo, malinis ang sobrang tubig. affordable, di ba? Matagal mo naman siya magagamit. Hulog ang ating pebbles. Pebbles. Sige. Yeah, pebbles. At tayo nagkakalat. Kailangan mapuno. Sige. Tapos isasama na dun sa Kalahating sa bag. kalahati. Tapos anong gagawin natin? Yan. Ano yan? Contaminated water. Sige. Tapos Yan. ibubuhos Ito natin tayo mo, ito. tingnan, may mga solid particles, di ba? Tatry natin.
mapakita natin sa kanila kung gaano ka-effective yung ginawa nating water filter. Sige. So, pag natapos yan, ito ang magiging kinalabasan niya. Diba? Ang ganda, ang puti-puti na ulit ng tubig. Hindi siya masyadong na-filter dito sa finished product natin. So, sa mga cyanatics natin, dagdagan na lang natin ng cotton, saka ng tissue, para lalo pa niyang masala. Pero yung mga solid particles, di ba, nasala? Okay, so thank you, Donel. So, yan mga cyanatics. Meron na tayong homemade water filter. Pero bago yan, meron kami hinandang trivia para sa inyo. Watch this. Ang Ilog Pasig ay may habang 25 kilometro na dumadaloy mula sa Laguna Tibay hanggang Manila Bay. Alam niyo ba na ang Ilog Pasig noon ay malinis at malinaw pa? Bago pa man dumating ang mga Kastila, ito ay nagsilbi ng moda ng transportasyon at sentro ng pangkabuhayan ng mga tao sa palibot ng lungsod ng Pasig. Ngunit sa pagpasok ng taong 1970, nagsimulang dumami ang mga establishmento, mga pabrika at populasyong nanirahan at lumibot sa ilog na naging pangunahing kontributor ng basura, dumi at mga kemikal sa ilog. Sa ngayon, maraming organisasyong nagnanais ibalik ang linis at ganda ng Ilog Pasig. Ayan, Marvin, grabe. Sana ma-revive na talaga natin ang Ilog Pasig, no? Oo nga eh. Siguro ilang bilyon nito ang gagamitin natin para ma-revive ang Ilog Pasig. Oo nga no? eh. Pero Marvin, wala na tayong oras. Ay Kaya, nako, sayang. Pero kaya tumutok lang kayo mga cyanatics sa programa kung saan experiment lang. That's kulang. Explore the fun side of science. Dahil pwedeng maging scientist ang bawat isa. Tara na at maki... Saya!